Kung basihan ang nangyari kay Boban Marjanovic ng Serbia na ngayon ay nasa Pilipinas para samahan ng SGA na depensahan ng titulo sa Jones Cup, tila sakto ngayon ang ginagawa ni Kai Sotto ng paghabol ng pangarap na pasukin ang NBA. At si Coach Tim Cone, hindi man aminin, halatang kabado sa pagdepensa ng titulo sa Asian Games. Bunga ng kawalan ng kasiguruhan ng ilang players. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Base sa huling pahayag ni Marjanovic, nasa tamang landas si Kai Sotto kung pag-uusapan ang pangarap nitong pasukin ng NBA. Sa kanyang pahayag, ibinida nito na naging undrafted siya noong 2010, subalit ginawa umano niya ang dapat gawin para tuluyang makuha ang pangarap at sa dulo na malagi sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo. Yan ang laman ng kanyang pahayag sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Sa tingin ko lahat naman pangarap makapasok sa NBA pero sa tingin ko rin, ang pinakamahalagang goal is maging pinakamahusay na bersyon ng sarili mo. Minsan hindi ka nila makukuha. Pero hindi yun dapat maging dahilan para tumigil ka. Hindi rin ako na-drop sa NBA. Pero nagawa ko pa rin makapasok. Hindi kailanman huli ang lahat para pagbutihin ang sarili mo, di ba? Hindi lang sa basketball, kung hindi pati rin sa education. Sa dalawang aspetong yan, kailangan mong mag-focus, maglaan ng oras sa ginagawa mo, at maniwalang kaya mong makamit ang pangarap mo. Isaisip mo palagi yung pangarap mo para mas mapagsikapan mong maabot ang mga ito. Magandang mensahe yun mula kay Boban Marjanovic, lalo na para sa mga player na matagal nang humahabol sa pangarap na makapasok sa NBA, di ba? Sa edad na 24 mga playoff si Kai Sotto, hindi pa rin nakakapasok sa liga matapos ang ilang taon ng paghahabol sa kanyang pangarap. Kaya malaking motivation ng kwento ni Marjanovic dahil ipinapakita nito na hindi kailangang matapos ang pangarap dahil lamang hindi ka agad napili or na-drop. Mas kapansin-pansin ang naging journey ni Marjanovic. Hindi siya napili sa 2010 NBA draft nung 22 years old pa lamang siya. Ilang taon pa yung lumipas bago dumating ang kanyang panahon at sa edad na 27, saka siya kinuha ng San Antonio Spurs sa isang 1-year contract na nagkakahalaga ng $1.2 million. Mula doon mga ka-playoffs, nabuo ang halos isang dekadang karera niya dito sa Spurs, Pistons, Clippers, 76ers, Mavericks at Rockets. Ibig sabihin, may 5 taon na pagitan mula sa hindi niya pagkakadraft hanggang sa tuluyang makapasok sa NBA. So kung tutuusin, may malinaw na lesson dito para kay Kai Sotto. Hindi pa huli ang lahat pero kailangan patuloy na mag-improve at gumawa ng tamang hakbang. Ngayon sinusubukan ni Sotto yung posibilidad na dumaan sa US NCAA bilang panibagong ruta patungo sa NBA, di ba? Walang garantiya yun na magiging successful ang hakbang niya. Pero pinapakita ng kwento ni Boban na minsan kailangan talagang humanap ng ibang daan kapag hindi gumana ang unang plano. At marahil, yun yung pinakamahalagang bahagi ng sinabi ni Marjanovic. Hindi lang NBA ang sukatan ng tagumpay. Ang mahalaga, maging pinakamahusay na version ng sarili bilang player at bilang tao. So para kay Kai Sotto, pwedeng maging reminder to na habang hinahabol niya ang NBA dream, kailangan din paghusayin yung laro. Alagaan ang katawan, mag-aral pa kung saan siya mahina at kaya pang lumakas, di ba? And syempre, maging handa sa anumang opportunity na darating. Dahil kung may isang bagay na pinatunayan ng journey ni Marjanovic, hindi laging ang pinakamabilis ang nakakapasok. Minsan, ang mahalaga is kung sino ang patuloy na naghahanda hanggang sa dumating ang kanyang pagkakataon. Samantala, hindi man aminin ni Coach Tim, tila halata na may pangamba itong nararamdaman sa pagdepensa ng titulo sa Asian Games na gaganapin sa Aichi, Nagoya, Japan ngayong September hanggang October. Base sa kanyang pahayag sa programa ni dating PBA Commissioner Noli Yala, pinangangambahan nito ang laki at galing ng players na dadalahin nila sa Asian Games. Muli niyang binanggit ang walang kasiguruhang plano ni Kai, ni Junmar, QMB at Motor Mike. Yan ang laman ng kanyang pahayag sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Pinapanood na namin yung mga videos nila. Binalikan ko pa nga at pinanood ulit yung mga laban noong 2023 Asian Games noong mga nakaraang gabi. Iba na yung mga players nila kumpara nung huling beses na nakalaban namin sila sa Asian Games. Pero pareho pa rin ang kanilang mga pangunahing players. Ang siste, nakasalalay talaga yan sa kung makakakuha kami ng mga pinakamahuhusay na players. Kung makukuha namin ng best players, wala akong pangamba dyan. Sa ngayon, kulang kami sa size. Hindi pa kami sigurado kay Junmar, hindi rin sigurado kay Kai at kay QMB. Si Phillips naman umatras kasi nga dadalo siya sa kasal ng kanyang kapatid. So malinaw sa pahayag ni Coach Tim Cone mga playoffs na pinag-aaralan niya na ang mga players o yung mga galaw ng ibang players na kalaban nila dito sa Asian Games. Maging yung mga laban ng 2023 Asian Games, binabalikan niya Pero mas malaking concern ngayon ang kanilang sariling lineup. Aminado siya, kulang ang gila sa size. Malaking dahilan nito yung kawalan ng kasiguruhan sa availability ng ilang pangunahing big men at
at key players. Pinakamalaking tanong si Junmar Fajardo kasi nga Asian Games naman to, hindi siya FIBA tournament. So kung hindi siya makalalaro dyan, malaki rin ang mawawala sa Gilas kahit sabihin na meron na siyang edad, di ba? Dagdag pa rito si Kai Sotto at QMB, parehong may size na mahalaga sa international basketball. Kapag hindi rin sila available, magiging malaking hamon kay Coach Tim Cone ng pagbuo ng frontcourt na kayang sumabay sa mas malalaki at mas physical na team. Ganon din si Motor Mike. Sayang yung dagdag sanang athleticism niya, di ba? Hindi man siya ang pangunahing sentro ng opensa, malaking tulong ang kanyang energy, rebounding at physicality. So kapag pinagsama yung pagkawala ni Phillips at ang kawalan ng kasiguruhan kila Junmar, Kai at QMB, hindi lang basta dami ng players ang mawawala. Malaking bahagi ng size at depth ng Gilas ang maaapektuhan dyan. At dito magiging malaking hamon ng pagtatanggol sa gintong medalya. Noong 2023, nagawa ng Gilas na talunin ng China at pagkatapos Jordan para makuha yung gold. Pero ibang sitwasyon ngayon mga ka-playoffs eh. Kung hindi makukuha ni Coach Tim Cone ang kanyang pinakamalalaking players, kailangan niyang bumawi sa pamamagitan ng speed, shooting, depensa at mas disiplinadong team play. Kaya tama yung point niya. Kung makukuha niya ang best players, kumpiyansa siya laban sa mga kalaban nila. Pero kung kulang sila sa size, magiging mas mahirap ang misyon nilang ulitan ng tagumpay noong 2023.